Agay, kasakit! Agay, kasakit! Agoy, 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 agoy! Ang sakit! Wow! So today, ba't pa ganun? So today, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa iba't ibang health practices na tinatag nyo sa akin sa TikTok. Without further ado, let's start! Hello, I'm Rachel Orkey and I have Tourette syndrome and it is, well, my birthday today. I am 18. Now, fuck your mom. I have one wish. So, meron siyang Tourette syndrome. Tingnan niyo yung mga sintomas na pinapakita niya. So, kung napapansin niyo, may mga gesture siya or may mga words siya na sinasabi na hindi niya napipigilan. Bigla na lang yan, lumalabas sa mga bibig nila. Usually, nagpapakita yung mga symptoms nito before 18 years old. Tapos, dinadala nila yan matagal. Pwedeng years, months, pwedeng nawawala, pwedeng bumabalik. So, nangyayari yan kasi yung mga parts ng brain nila hindi nagkakaroon ng inhibition. Hindi napipigilan. Kasi yung brain natin, normally, marami tayong thoughts di ba? Marami tayong gusto sabihin, maraming umiikot sa isipan natin, marami tayong gusto gawin. Pero na-inhibit lahat ng mga yan sa mga normal people. Pero sa mga person na mayroong tics or Tourette syndrome, walang inhibition. Hindi nila napipigilan yung mga words na gusto nila sabihin or yung mga actions na gusto nila gawin. Hi everyone! Ba't yan ang boses niya? Gusto ko lang sabihin sa inyo na sa lahat na nagpipape dyan o sa lahat na nagpapad, please lang, iwasan nyo na. Okay, so ito kasi mga vape, usong-uso talaga. Tapos yung iba, ginagawang alternative to yung Yossi. And worst case, yung iba, hindi naman nag-Yossi, nagbe-vape na agad. Wala naman silang ipapalit do sa Yossi. So, alam nyo itong vape kasi bago lang to. Ilang years pa lang to, 2017 ko to unang nakita Wala pang 10 years. So, syempre, yung mga sakit na pwedeng idulot nitong vape, hindi pa rin na-discover. Wala pa masyadong study. Pero may mga initial cases na tayo na nadodocument na kung saan yung baga talaga ng mga vapers nasisira. Nagkakaroon ng E-Valley, electronic vapor associated lung injury. Nagkakaroon ng tubig sa baga, nagkakaroon ng pneumonia, nagkakaroon ng scarring or pagkasira ng baga. Umiwas di kayo sa paninigarilyo. Number 1 yun, syempre. Syempre, kung hindi ka na naninigarilyo, wag mo na simulan. Tsaka ito kasi mga products na to, meron silang mga nicotine. Yun yung hinahanap ng katawan. So, doon na ngayon nagkakaroon ng addiction. Yung dosage mo for nicotine, tataas ng tataas kasi yung tolerance mo, tumataas din. Para ma-reach mo yung same level of high or same level of effect sa katawan mo, dadamihan mo yung dose. Hindi na ako makapagsalita ng ayos. Ako umasa. Sana gumaling ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa lalamunan niya, kung nagasgas ba, nagkaroon ng bukol. Yun kasi yung mga posibleng dahilan Kung may bukol dyan, talaga magbabago yung boses niya, may hirapan siya huminga. Of course, marami namang gusto talaga pigilan yung bisyo pero nahihirapan. Ang number 1 tip talaga dyan, magpunta sa mga smoking cessation units sa mga hospital. May mga ganun po tayong unit or may mga ganun tayong department sa iba't ibang hospital. Punta lang po kayo doon, may mga doktor doon na mag-a-assist sa inyo, tutulungan nila kayo step by step kung dapat nyo gawin. Tsaka mga gamot na pwede ibigay sa inyo para hindi nyo na po hanapin yung epekto ng paninigarilyo or vape sa katawan niyo. So, ilang months daw akong panay angkas sa motor kasi daw pag panay angkas sa motor, mabibingot daw yung baby. Guys, simula na nabuntis ako hanggang sa nanganak ako kay Ali, nakaangkas ako kay Daddy G. Pero hindi ko sinasabi sa inyo, guys, nagayahin niyo ako, okay? Kaya thank you ako kay G na wala namang naapektuhan kay Ali. And ayun, sobrang natagtag talaga ako. Kaya, ayun, huwag niyo akong gagayahin, guys, Kung saan lang kayo mas komportable siguro, yun. Ayun lang, guys. Okay, ang bingot po ay hindi dahil sa natatagtag yung tiyan ni mami during pregnancy. Kahit anong angkas yung lubak, hindi po yan magkakos ng bingot. Ang bingot po ay isang congenital anomaly dahil po yan sa genes, dahil sa defective na gene na napasa dun sa anak nyo. Tapos pumangit yung development nung dito niya, sa lips niya or sa ilong niya. Other causes, pwedeng merong diabetes si mami during pagbubuntis. Pwedeng uncontrolled yung kanyang high blood during pagbubuntis. Also, kung naninigarilyo, minom ng alak, yan talaga yung mga proven na causes ng cleft palate. Itong mattress ni mami sobrang tibay niyan, okay? Kahit anong uga po dyan, protektado dyan si baby. Of course, kapag nabangga ng malakas, yun yung mga exception. Pero yung nagmumotor, hindi po yan nagkakos ng pagkabingot. Heto na, daig mo pa ang nagpa-rejuvenate. Habang nagkakaedad tayo, natural na carrots. nawawala ang ilang lambot at sigla sa ating balat. Tama, dahil nawawalan or nababawasan yung
collagen ng katawan natin. Kapag nabawasan ng collagen through aging, magpapakita yung wrinkles, yung sagginess, yan. Pati yung pagiging glowing ng skin nababawasan. Normal po yun kapag nagkakaedad. I-ready mo na nga ang patatas at carrot. Sarap yan. Kadkadin mo lamang ito. Kadkadin mo lang hanggang maubos Inumin, yan. Depende i-blend. naman sa carrots at patatas mo yung laki niya. So, minix niya, no? Kakatulong din to makatanggal ng mga dark spot natin. Di niya binlender. Maganda i-blender nyo rin, no? Para talagang halong-halo kasama yung balat. Hindi po natin ito lulutuin ng sobra. Ang kailangan ko lang po, ininit yung kawali at idadaan nyo lamang ito. Kailangan Tapos? liquid pa rin ang datingan niya. Ilagay mo lang ito dyan sa baba ng rep mo. At dito sa ginawa nga natin, kumuha ka ng brush o kaya naman idampi-dampi mo lang, ilagay mo yan sa mukha mo. Sorry. Kala ko inumin. Mas maganda kasi inumin mo na lang kaysa dadaan pa sa balat. Ang lalaki ng molecules ng mga pagkain na yun. Hindi siya tatagos na sa balat no? Kaya as long as wala ka naman mga sugat, mga allergies sa mukha, okay lang naman yan kung gagawin. Pero opinion ko talaga, mas maganda kainin na lang. Kala ko kakainin Okay, so yung natutuklap-tuklap, hindi po yan part ng balat. Yan yung tumigas na ingredients. Since nag-air dry si madam, talagang magtutuklap-tuklap po yan. Hindi yan yung exfoliation na tinatawag natin. Isang lalaki sinapian habang tinutuli. Agad, kasakit. Akin ay kasakit. Agoy! Ang sakit! Baka wala naman kasi anesthesia to. Sakit na sakit si kuya. Diretso ng gupitin. Supot ka ba, Eugene? Ito slow nyo na, guys. Ito agad, kasakit ba kayo? So, pag ganito yung pasyente ko during my procedure, nyari nagkakaroon siya ng intense pain, tapos nagpapasok na ako ng kung ano-ano sa baga niya, dapat dinadagdagan ng anesthesia para di siya magkakaganto kasi maglilikot yan. Tapos, syempre, nasa intense pain siya, nasa agony siya. So, hindi siya komportable. Remember, ang goal natin sa mga pasyente during procedures, kung saan man, operasyon, biopsy, kukuha na ng tubig sa baga, dapat lagi silang komportable. Yun yung primary goal natin. So, ito, di ko alam sa doktor na gumagawa dito kung meron bang anesthesia na yun nilagay. Kung meron, baka onti lang, dapat dagdagan. Ama, tabang ano na. Dagdagan nyo na para di na magbubumiglas. Yun mga kasa, bali magbublo ako ng allergic rhinitis ngayon. Bali, ito yung mga kailangan para malinis siya, mas malinis. Mineral water para wala siyang chloride. Tapos, kuha kayong 2 pinch ng asin para sa mixture na gagamitin. Tapos, syringe, malinis na syringe, malaki. Mabibili ito sa mga botiga. Okay, so again, allergic rhinitis, sobrang debilitating nito. Ibig sabihin, sobrang hirap nito sa pasyente. Lalo na kapag nagkakaroon ng attacks during the day. Tapos, sunod-sunod na yan hanggang hapon. Tapos, kasama sa symptoms, bukod sa baradong ilong, nagsisipon, minsan yung iba nagluluha. Karamihan sa kanila, irritable. So, kasama po yan sa symptoms ng allergic rhinitis. Nagiging irritable sila. Hindi yun dahil sa ugali nila, pero kasama yun sa symptoms. Kasi nga, ang hirap nung dinadala nila. Inom muna syempre, ito yung asin, tapos punuin nyo. Tapos, tutok sa kabila. Wow. Diba? Gulat naman ako. Wala naman. Okay. Okay, so ang opinion ko dito no sa mga saline solution, marami rin nagtatanong sa akin. Okay naman to, nakakapag-provide to ng temporary na relief ng symptoms. Ibig sabihin, panandalian na naiibsan yung pagbarado ng ilong. Ito, katulad kay sir, talagang tanggal lahat ng mga mucus, yung mga sipon-sipon sa loob. Kasi itong saline, nakakatulong yan para lumambot kahit papaano yung mga sipon na sobrang dami sa mga taong may allergic rhinitis. Ang problema lang, since temporary to, babalik yung mga symptoms ng allergic rhinitis mo. So, mas nire-recommend ko pa rin talaga magkaroon ng intranasal steroids, yung pinipisik talaga sa ilong. Of course, before ka gagamit ng steroids, dapat nakita ka na ng mga espesyalista kasi baka pwede ka pa naman sa tableta, mga antihistamine, mga pangontra sa allergies before ka magkaroon ng intranasal steroids. O, kakaibang mukbang to, gulay, prutas, mas okay yata to Bakit naman pati balat ng kalamansi kinain? Sana hinugasan mabuti itong mga gulay na to kasi kung bagong bunot lang itas kinain mo, of course, merong mga dirt and impurities na pwede mo malunok, pwede sumakit yung tiyan mo. Pero mas okay ito kaysa sa mga taba ng baboy, mga chicharon, mga nakikita ko yun kaka-high blood. Tapos siguro yung mga spicy condiments, bawas-bawasan lang kasi pwede ka mag-GERD kapag lagi ka manghang. Bumubukas yung pinto ng lalamunan mo sa baba. Malalasahan mo yung mga maasim, pwede magasgas yung lining ng lalamunan. Madalas
bang sumasakit ang ulo mo? Kailan ko na ginagaya na to. Baka bobo ka. Joke lang po. Ang madalas na pagsakit ng ulo ay dahilan kung bakit sumasakit ang ulo mo kasi iniisip mo sumasakit ang ulo mo. Hindi, wow. Mali naman, Dok, eh. Huwag mong isipin sumakit ang ulo mo. Kung hindi pa rin maiwasang sumakit ng ulo mo kahit hindi mo iniisip na sumasakit ang ulo mo, patanggal mo na yung ulo mo. Ang galing lang explanation. Kompleto, backed up by research. Pati yung treatment nandun. Patanggal ang ulo. Ingat! Ingat! Okay, headache, maraming cause. Pwedeng benign, ibig sabihin hindi masyadong mapanganib. Pwedeng mapanganib. Yung mga hindi masyado, pwedeng muscle pain lang, muscle tension lang, baka stress. Pag mga mapanganib, yan yung sa medyo matatanda, o kaya sa mga babae. Tapos yung sakit ng ulo nila, nagwo-worsen, gumagrabe yung pain through time. So, pag mga ganun, dapat pinapacheck na agad sa doktor. Kunyari, yung kirot niya, 2 years ago, ganito lang. Parang 5/10 lang, 6/10 lang. Pero this year, di mo na kinakaya. Parang 7/10 na, 8/10, di ka na makatulog. So, kapag ganyan po, dapat ipapacheck na po sa doktor para ma-rule out natin yung mga ibang mapanganib na sakit. Ano po nilalagay nyo sa lips nyo? Ba't ang pink? Ayan. Bukod kasi sa hindi talaga ako nagyoyosi, inaalagaan ko talaga yung lips ko. Kagat-kagatin lang natin. O, kagat-kagatin nyo para mamula siya. Kasi yung dugo, pupunta doon pag kinakagat. Ito, gumagamit ako nitong NV Lip Serum infused Serum. with vitamin E. So makakatulong talaga ito na mapalighten ang inyong mga dark lips, gamot ang inyong mga dry lips, na ma-moisturize na nito ang ating mga lips. Para mapanatiling hindi nangingitim yung labi, tama yung sinabi ni Sher na dapat hindi nagyosi, isa yun sa risk factors. Kung hindi niya nabanggit, dapat wala masyadong sunlight exposure. Parte pa rin naman ng balat yan eh. So ako ang tip ko, para mapanatiling hindi siya nagda-dark yan, dapat meron kang sunscreen, regular na pagpahid ng sunscreen, kasi nasa Pilipinas tayo, matindi ang sikat ng araw. Huwag manigarilyo, number 1 yan. And of course, to moisturize yung lips. So, kung ito ay merong moisturizer na component, okay, makakatulong yan. Pero kung di ka iiwas sa paninigarilyo, kahit anong lip serum ang ilagay mo dyan, tuloy-tuloy po yung mahingitim kasi may mga harmful chemical yung paninigarilyo. And of course, sunscreen, number 1. So, may dumaan sa FYP ko na niregla siya pero buntis naman siya. November, nagkaroon pa ako. Dati, nireregla ko hanggang 1 linggo. So, 7 days ako nireregla. Na-hospital ako noong November na yun dahil inatake ako ng UTI. Pero hindi ko alam, buntis na pala ako nun. So, iba-iba talaga ng experience. Hindi nyo pwedeng sabihin, implantation bleeding, dapat spotting lang yun. No, posible pa rin siya kasi nga iba-iba tayo ng pagbubuntis. And then fast forward, December, hindi na ako nagkaroon. Doon na nag-positive. Mga January pa ata ako nakapagpa-ultrasound. Or February. Nung nalaman kong buntis ako kay Lopi, 3 months na akong pregnant. Ayan, para madagdagan ang inyong kaba sa mga hindi dihadatnan. Meron tayong tinatawag na implantation bleeding. Okay, so totoo po yan. Nangyayari yan kapag yung na-fertilize na itlog, sandun na yung similya ni Mister, kumapit na ngayon dun sa bahay bata, sa uterus. Pag kumapit yon, pwede magkaroon ng onting bleeding, onting pagdurugo. Pero compared sa mga regular na menstruation, itong implantation bleeding, onti lang yung dugo niya. Tsaka usually, walang kasamang mga cramps yan, walang kasamang pagsakit ng puson. Tapos saglit lang, siguro 2 days lang or 1 day lang. Ngayon, kung kayo ay naghihintay ng inyong regla, tapos hindi nyo alam, wala kayong protection na ginamit ni Mister, yung pagdurugo na onte, hindi nyo po pwedeng masabi na yan yung regla nyo. Baka kasi implantation bleeding yan. Again, sa pagbubuntis, ang most common sign ng pagbubuntis is yung missed na regla or missed menses. Kung gusto nyo makasigurado kung talagang kayo ay buntis, mas maganda kung magpapakonsult sa mga doktor. So, may mga tips na wala nang basehan eh. Stop it. 10 minutes every day, grow taller 5 centimeters a week. Eh kung matanda ka na, kunyari, 31 years old ka na, ayos ka, kahit gawin mo yung araw-araw, ganyan-ganyan. Hindi ka natatangkad. Kasi nagsara na po yung growth plate nyo sa mga buto. Pag nagsara na po kasi yun kasi yung source kung bakit umahaba yung buto sa mga bata. Wala nang paraan para tumangkad ka, kahit ganyan ka. Araw-araw, papagod ka. Kaya kung wala naman po sa lahi nyo, no, na matatangkad, talagang yung mga parents, grandparents nyo, talagang ganun lang yung height, yun na po talaga yun. Wow. Ingat po Ingat sa mga nagpapaganyan na kasi dapat license, no? Lagi ko naman sinasabi sa inyo. Kasi may mga, itong leg natin, very delicate yan. Isa yun sa mga sensitive na parte ng katawan ng tao. Kung may gusto ko nga atakihin, suntukin, dapat sa leg. Kasi daming vital structures dyan. Dyan yung daanan ng hangin, mga malalaking ugat, papunta sa utak, daanan ng pagkain. Tapos walang buto, wala masyadong protection, sa likod lang, dito lang sa spine. Itong nagpapatunog ng daliri, hindi po yung nag-cause ng arthritis, okay? Mga
Ganyan. Hindi po yan dahil doon. Kahit ilang beses nyo po patanugin yan, nagpa-pop lang yung mga oxygen dyan, yung mga hangin doon sa mga joint spaces natin. Pag nag-pop yun, doon nagpa-form ng sound. Ang arthritis, maraming causes. Isa na dyan yung pagtanda, isa na dyan sa diet, pwede rin dahil may mga connective tissue diseases or mga autoimmune diseases. Uli na lang lahat talaga, oh. Ito lang. Kasama muna yung tula nito. Pakinggan niyo muna. Back in my life, I thought I had to live in a one-way street. But my only goal was to live, work, and, well, ultimately perish. But that wasn't the case with you. It gave me a new perspective in life. That life isn't a one-way street, but a two-way one. Mukhang inspired by a driver, ah. Life is not a one-way street, pero a two-way one. Oh, wow! Ewan ko may mga ganito pa ba ngayon? Nagililigawan tuwing recess. Tapos nasa tapat ng classroom. Mukhang meron pa naman pala. Pero mukhang seryoso siya, no? Sa panliligaw kay madam. Kasi sobrang effort niya na gumawa ng tula. Ako, di ako marunong niyan. Artistic side niya, itinranslate niya into a poem, into a tula, para iparamdam sa kanyang nililigawan. Ang galing! Ang galing! So let me stay beside you, because I would switch anybody's place if it meant being with you, the love of my life. Parang gigil din siya. You are not only my life, but you are everything with me. You don't have to worry about the past, present, and future. So I would say it again and again. I love you daw. Until our final breath. I love you, Estelle. Wow! Thank you lang! Yun lang yun! Salute! Isang tunay na magiting na sundalo ng pag-ibig. Soldier of love. At diyan ko natatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my Facebook page. Subscribe to my other social media accounts here. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Subscribe to my